Praise God. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. At ngayon po tayo po ay mag-aaral muli ng salita ng Diyos. At samahan niyo po muna ako na manalangin. Purihin ka nga po, Ama. Napakabuti mo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa buong magdamag at pag-iingat mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pagmulat ng aming mga mata na nasisilayan namin ang iyong mga kamanghamanghang gawa, Panginoon. Lord, sa mga oras pong ito, hinihingi po namin ang patuloy at pangunguna mo sa amin, ang patuloy at paglilinis mo sa amin, at ang patuloy at pagpapatawad mo sa amin. Panginoon, dalangin ko nga po sa bawat makikinig, patuloy mo po kaming pangunahan. Ang aming kaisipan, atensyon, ay maipokus po namin sa iyong salita. Salamat po, O Diyos, at dalangin ko nga po, kayo po ang manguna sa lingkod mo, Panginoon. Ilagay mo po ako sa iyong paanan, at ikaw po, Panginoon, ang patuloy na maitaas. Salamat sa pagtuturo mo, Panginoon. Salamat sa pagsama mo. Kami ay pagkaisahin sa isang espiritu mula sa iyo. Salamat nga po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. At ngayon, tuloy-tuloy na ho tayo. Samahan niyo po ako sa aklat ng Santiago. Sabi po sa Santiago, chapter 1, verse 12 hanggang 18. Ito po ay patungkol sa pagsubok at pagtukso. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin ni naman kapag siya ay dumaranas ng pagsubok na tinutukso siya ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi manunukso ng masama at hindi naman siya tinutukso ang sinuman. Natutukso ang tao kapag siya ay naakit at napatangay sa sariling pita. Kapag ang pita ay tumubo at nag-ugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago, hindi niya tayo iniwan o pinababayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kaniyang mga nilalang. Purihin po ang Panginoon. At ngayon po, tayo po ay magpatuloy. Sabi nga po dito sa ating pag-aaralan ay pinamagatan ko po itong ang pagtakbo ng isang Kristiyano. Ano ang kaibahan ng pagsubok at pagtukso? Number 1 po. Ang pagtukso po ay hindi galing sa Diyos. Ito ay galing sa dyablo. Kapag tayo po ay tinutukso ng dyablo, pinahintulutan po ito ng Diyos. Gaya po ng mabasa natin sa aklat ng Job, di ho ba? Na si Satanas humingi ng pribilehiyo, pahintulot, gano'n. At yun po, pinahihintulutan ng Panginoon. Gaya po nung sa Lucas 20:31, yung kay Simon Pedro, pinahintulutan din po ng Panginoon. Dahil, kaya nga meron tayong verse ng 1 Corinthians 10:13 na hindi lahat ng pagsubok ay ito raw ay dinanas ng lahat ng tao. Amen. Kaya nandoon na talagang pinapahintulutan ng Diyos. Sabi po, pinakita sa number 1 na ang pagtukso ay hindi galing sa Diyos, kundi galing sa kaaway. Amen.
Gaya po nung sa Book of Genesis, chapter 3, di po ba? Si Satan, kung paano ang Diyos nangungusap sa tao, si Satanas din ay nangungusap din. Kasi doon po sa Book of Genesis, makita po natin doon. Nung ang Diyos makipag-usap kay Eva na lahat ng bunga ng punong kahoy ay pwede nilang kainin. Pero maliban lang doon sa isang puno na may bunga doon sa gitna na sinabi ng Diyos na yun lang ay huwag kainin. At pansinin po natin kung paano magtukso si Satanas. Kung kailan sinabi ng Diyos na huwag yun kainin, saka naman sa dami-daming puno, yun ang itinuro ni Satanas na kainin. Di ho ba? Kaya tunay ang manunukso. Sabi ko nga, tayo nandun ang tiwala natin. Pero sabi ko, may tiwala ako sa tao, pero kay Satanas wala. Amen. Kasi si Satanas walang pinipili. Kaya, maging Kristiyano, minsan binibihag ng kaaway. Pero minsan pinahintulutan ng Diyos para makita kung ano ang pundasyon po natin. Okay, number 2 po. Sabi po sa number 2, ano ang dapat gawin kung tinutukso tayo ng kaaway? Ano po ba ang dapat nating gawin? Bilang isang lingkod, bilang namumuhay na lingkod ng Diyos, ano ba ang dapat nating gawin kapag tayo ay tinutukso ng kaaway? Kasi sabi nga po doon sa binasa natin na sa verse 17, bawat mabuting kaloob ay mula sa Diyos. Kaya malalaman natin kung ito'y galing sa kaaway, kung ito ay galing sa Diyos. Kasi pag hindi mabuti, galing sa kaaway yan. Pero pag mabuti, alam natin galing sa Panginoong Diyos yan. Kaya ano ang dapat natin gawin kung tinutukso tayo ng kaaway? Sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 7, may sinabi po roon na tayo po na sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng tanging kaloob or kapangyarihan. Sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 7, ang bawat isa sa atin binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Binigyan tayo ng kaloob. Ibig sabihin po, lahat ng tumanggap sa Panginoon ay binigyan niya ng kapangyarihan. Amen. Binigyan na or tumanggap na tayo ng kapangyarihan mula sa Panginoon. Dahil ang pangalan ng Panginoon, naniniwala ako na ito ay makapangyarihan. Di ho ba? Dahil sa pangalan ng Panginoon ay nagpapagaling, sa pangalan ng Panginoon ay nakagagawa ng kababalaghan. Kaya binigyan tayo ng tanging kaloob. Kaya sa sinabi rin po sa Ephesians chapter 6, ano po yun? Sinabi chapter 6 verse 7, sabi po rito. Sabi po rito, Ephesians chapter 6 verse 10. Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Ano po ang sabi? Magpakatibay tayo. Magpakatibay tayo sa pakikipag-isa sa Panginoon upang yung kapangyarihan ng Diyos ay patuloy natin na maranasan. Amen. Kaya sa number 3 po, ang lahat ng Kristiyano ay dumaranas ng pagsubok. Amen. Walang exempted yan magmula sa Kristiyano, magmula sa hindi pa mananampalataya or mananampalataya na. Nakakaranas po yan ng pagsubok. Kasi minsan nga po, meron akong na-encounter. Sabi po sa akin, sabi niya, ikaw bilang nag-born again ka, ikaw bilang nagpalit ng relihiyon,
siguro naman hindi ka na nakakaranas ng pagsubok. Sabi ko naman sa tao na yung kausap ko, ay nakakaranas din po, sabi ko. Nakakaranas. Ay, ano niya ang kaibahan? Sabi ko gano'n. Anong kaibahan? Ba't nag-born again ka pa? Kung ano, ang alam ko, pag born again, ay hindi na makakaranas ng mga problema, pagsubok. Eh, sabi ko naman, ang kaibahan po na nakita ko, noong hindi pa ako born again, pag ako nakaranas ng problema, pag ako nakaranas ng mga pagsubok, ang libangan ko sugal. Magsusugal ako, mag-iinom, kasi nakatikim din po ako. Tapos manood ng sine. Yan po ang mga libangan ko. Pero doon ko nakita ang kaibahan. Pag umuwi ako ng bahay, di pa rin naalis yung problema ko. Nandoon pa rin. Kaya sabi ko sa kanya, ang kaibahan ho ngayon, una, inalis yung mga bisyo. Pangalawa, pag ako may problema, ipanalangin ko sa Panginoon na may pagpapakumbaba at nakita ko po ang kapayapaan at katugunan sa problema. At ang sabi niya po sa akin, akala ko ba ang Kristiyano hindi na nakakaranas ng pagsubok? Sabi ko nga po, kung hindi na ang isang Kristiyano, kasi may mga Kristiyano po na pinanghihinaan once na may pagsubok. Kasi ang iba ho, ang pananaw, kung kailan ako tuloy, saka naman, kung kailan ako nakaranas ng presensya ng Lord, saka naman tuloy may mga pagsubok. Alam niyo ho, pag ang isang Kristiyano ayaw makaranas ng pagsubok, questionable po yan. Kung hindi nga mananampalataya, nakakaranas pagsubok, ikaw pa kayang Kristiyano di makaranas. At ang sinabi sa 1 Peter chapter 1, verse 6 to 7, di po ba? Kung ang ginto ay dinadalisay, higit na dadalisayan ang ating pananampalataya. Kung ayaw mo ng pagsubok, ay mag-isip tayo. Baka kakampi natin yung nagbibigay ng pagsubok. Di ba? Ang pagsubok po ay dalawang bagay. Bilang experience ko po. Pag ikaw ayos ang iyong relasyon sa Panginoon, pag dumating ang mga problema, pagsubok, pagpapala po yan. Ayos sa relasyon mo eh. Pero kung ang relasyon mo sa Panginoon ay medyo may kaunting sabit, nakikipamatok ka sa magawa ng mundo, gumagawa ka sa labag sa kalooban ng Diyos, hindi po yan pagpapala. Maaaring pagtutuwid, maaaring pagpalo. Ganun po. Kaya pag may naranasan akong pagsubok, agad ko yan ini-evaluate yung aking sarili. Ano kaya ang nagawa ko? Ganun po dapat. Kaya ang lahat ng Kristiyano ay dumaraan ng pagsubok. Pero may pangako po ang Panginoon. Bagamat nabanggit ko po ito nung nakaraang Sabado. May pangako ang Diyos sa sinabi sa aklat ng Korinto na napakaganda po ito ng pangako ng Diyos na ang sabi dito, ginamit sa Apostol Pablo na nakaranas ng iba't ibang pagsubok. Ano po ang sinabi niya bilang karanasan ni Apostol Pablo? Sabi niya, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Bagamat bilang isang Kristiyano, pag dumanas ka ng pagsubok, meron kang panghahawakan na pangako ng Diyos na hindi kanya pababayaan. Bibigyan kanya ng lakas upang mapagtagumpayan
Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. At dito po sa nag-aralan natin ito ay may tatlong bagay tayong makikita. Una, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako, letter A. Isaiah 43 verse 1. Ano po ang sinabi? Napakaganda po na ang sabi doon sa Isaiah. Sabi po sa Isaiah 43. Sabi po rito sa 43 verse 1 and 2. Israel, ito ang pinasasabi sa iyo ng Diyos. Ni Yahweh, sorry po. Ito ang pinasasabi sa iyo ni Yahweh. Huwag kang matatakot, ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Pag ikaw ay daraan sa karagatan, sasamahan kita. Hindi ka maidadaig ng mga suliranin. Dumaan ka man sa apoy, di ka maaano. Hindi ka maibubuwal ng mabibigat na pagsubok. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. Yan po pangako. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Tapat ang Diyos na mangako. Letter B, iingatan niya tayo at hindi pababayaan. Bagkus sasamahan tayo, sabi ng Panginoon. Isaiah 41 verse 10. Ano po ang sinabi sa 41 verse 10? Alam niyo po nung bago pa lang ako, ito po ang nagpalakas sa akin mga talatang ito, itong mga salitang ito. Ito po ang nagpalakas sa akin ng panahon na ako po ay bago pa lang. Sabi po rito sa 41 verse 10, Ako'y sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang inyong Diyos, di ka dapat mangamba kanino man. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Purihin ko ang Panginoon. Letter C, bibigyan kanya ng lakas. Awit 41 verse 1. Upang mapagtagumpayan natin ang kaaway. Okay. Sabi po, number 4, number 3 tayo kanina, number 4, bakit po natutukso ang isang Kristiyano? Sabi po sa 1:14, sapagkat hindi mapaglabanan ang sarili. Natutukso ang isang Kristiyano, hindi mapaglabanan ang diablo. Isaiah Santiago 4:7. Ano po ang sabi sa Santiago 4:7? Sabi po sa Santiago 4:7, sabi po rito sa 4:7, kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo, at lalayuan niya kayo. Ano po ang sabi? Labanan ang diablo, hindi patangay sa diablo. Labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Amen. Purihin po ang Panginoon. Yun po pala, labanan ang diablo. Tayong mga Kristiyano, yun ang dapat na gawin natin. Dahil, sabi nga rito, may nakikita, sabi po rito, na number 5. May makikita rin tayo ditong tatlong bagay na paraan ng pagtukso ng kaaway. Letter A, ipinapakita ng diablo ang iyong kahinaan. Ganun po ang kaaway. Pansinin po, kung kailan ka tila baga nandoon sa sitwasyon na may kahinaan ka, nandoon. Kung anong kahinaan mo, doon ka tutuksuhin ng kaaway. Kasi tuso nga siya. Di ba? Pag ang kahinaan mo, pag wala kang pera, matamlay ka sa magpuri sa Panginoon, doon ka lagi tatargetin. Ganun ang ibig sabihin ko, na kung saan ang kahinaan mo, doon ka
tatargetin ng kaaway. Igigiit po ito, letter B, igigiit sa atin iyon ng kaaway kung saan tayo mahina. Letter C, ipagdidiinan nito ng kaaway tungkol ito sa ating pananampalataya upang tayo ay manghina sa ating pananampalataya. Ano-ano po ang bibihagin sa atin ng dyablo? Number 1, ang ating kaisipan. Ang ating kaisipan kasi may natutukso na hindi plinano. Meron para bang hindi sinasadya, ganun. Pero, ang sabi, binibihag ng kaaway ang ating kaisipan. Gaya kay Judas, di po ba? Si Judas, mabasa natin sa Lucas 22, verse 3, na si Satanas ay pumasok kay Judas at nagkaroon siya ng kaisipan na makipagsabuatan doon sa mga puno ng Pariseo para hulihin ang ating Panginoon. Kaya ibig sabihin, binihag yung kaisipan. Maging ang pangalawa, ang ating paningin, binibihag din po ito ng kaaway. Makita po natin to sa Genesis chapter 3 verse 6, di ho ba? Na kung saan ang Panginoon kinausap si Eva na huwag kainin yung bunga ng kahoy na yun, at nung tuksuhin siya ng ahas, di ho ba? Ginamit niya yung kaisipan, ginamit niya yung paningin, at yung damdamin, ginamit niya yun. Kaya natukso po siya. Dahil sa Genesis, nung makita niya ang puno, pinagmasdan niya at naisip niya parang ang sarap ng bunga na yun. Kaya doon pumasok yung kasalanan. Natukso po siya. Yan po ang binibihag ng kaaway. Kaisipan, paningin, at damdamin. Or ang puso natin. Amen. At bilang po pagtatapos, mga kapatid, pinahihintulutan ito ng Diyos upang masubukan tayo kung matatag ang ating pundasyon ng pananampalataya. Kung tayo, ang pundasyon natin ay katulad ng sinabi sa Mateo 7:25, na kahit anong bagyo, kahit anong lakas ng hangin, hindi maibubuwan. Di ho ba? Kahit na nadudurog ng puso mo, puro na sakit ang na ilalagay, ang pinadadama sa'yo. Hindi ka pa rin mababagsak dahil sinasangga mo ng salita ng Panginoon. Gayon din po sinabi sa Roma chapter 8 verse 16. Ano po yung sinabi sa Roma chapter 8 verse 16? Gusto ko pong tingnan natin. Roma chapter 8 verse 16. Sabi po rito sa verse 16, ang Espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Amen. Magpapatotoo ang banal na Espiritu sa atin. Kaya sa atin nakasalalay na makita kung gaano ang Diyos katotoo. Huwag nawa mangyayari sa atin na, sabi nga, narinig ko to po kay pastor, madalas ko po itong marinig. Nakakalungkot sa isang Kristiyano na ang isang Kristiyano ay hihingi ng panalangin or counseling sa hindi Kristiyano, na dapat sana tayo ang gumampan, di ho ba? Para sa pamamagitan na ang banal na Espiritu ay nasa atin, maipapatotoo natin ang kabutihan ng Panginoon. Gaya po mga kapatid, sinabi sa Santiago 1:12 na sabi nga po roon sa Santiago 1:12,
Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Pansamantala lang lahat ng hirap natin sa mundo. Pansamantala lang. Kaunting tiis lang, kapatid. Malapit na dumating ang Panginoon. Ang isang Kristiyano na datngan ng pagdating ng Panginoon, kung siya ay nabubuhay pa, ay tagumpay. Ang isang Kristiyano, datngan man ng kamatayan, pag hindi siya nag-backslide, matatawag Kristiyanong matagumpay. Kaya, mga kapatid, ayon sa sinabi sa 1 Peter, dito po ako magwawakas, sa unang Pedro, chapter 1, verse 6, sabi po rito, ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto at pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Purihin po ang ating Panginoon. Kapatid, dinadalisay lang tayo ng Panginoon. Dahil sinabi nga po sa Revelation 21 verse 7 na walang makakapasok na bagay na marumi sa kaharian ng langit. Kaya nawa patuloy natin taglayin ang baluti na kaloob ng Diyos para mapagtagumpayan natin ang lahat na mga pinahihintulutan sa ating buhay. Sa mga bagay na pinahintulutan sa ating buhay, wag lang natin kalimutan ang ating Panginoon. Laging nandyan siya sa ating tabi. Nakatingin lang siya lagi sa atin at tinitingnan tayo kung tayo ay tatawag sa Kanya. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay dumulog sa panalangin. Purihin ka nga po, Panginoon. Marami pong salamat sa umaga pong ito. Lord, tunay nga po hindi lingid sa iyo ang iba't ibang nararanasan ng iyong mga lingkod. Maraming mararanasan dahil kung ang Panginoong Hesus nasa sinapupunan pa lang or nasa pinakapanganganak pa lang ay dumanas na ng pagsubok na gusto siyang ipapatay ni Herodes, Panginoon. Kaya Lord God, tunay nga po, Panginoon, na ang pagsubok ay kasama, pinapakita na kasama to sa aming buhay. Kaya ang dalangin namin, Panginoon, patuloy mo po kaming hawakan. Patuloy mo po namin maranasan ang mga pangako mo, Panginoon, na kami ay hindi mo iiwan ni pababayaan. Marami pong salamat, Ama. Patuloy po namin na pinupuri ang dakilang mong pangalan sa pangunguna mo po sa Jesus Our Salvation Christian Ministry, sa pinagkatiwalaan mo kay Senior Pastor Rodi Fajardo, maging sa kabuuan ng JOSO. Patuloy mo po kaming pagkaisahin. Patuloy mo pong ipagkaloob ang isang espiritu na nagmumula sa iyo, Panginoon. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Pagpalain mo po ang bawat isa, maging ang bansa namin, Panginoon Lord. Patuloy ka, Panginoon, na manguna sa kanila, sa mga nasasakupan nito, Panginoon. Lord, ang lahat, Panginoon, ng ito ay patuloy namin na ipinagkakatiwala sa iyo dahil ikaw ang Diyos ng kalahat-lahatan. Walang bagay na kaming hahanapin sa iyo. Hawak mo na lahat, gaya ng sinabi sa Matthew 28:18, na ibinigay na sa iyo ng Diyos ang kapangyarihan dito na mamahala o guide. Kaya Lord, salamat po. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon at magandang umaga po sa bawat isa.